Welcome. Ano na po ba ang balita sa impeachment ni Sara Duterte? Kasi bago po matapos ang January, ito po ang isinisigaw ng mga naiinit kung kailan pa uusad ang impeachment case ni Sara Duterte. Sabi po dito, anong petsa na? Sara Duterte impeachment, urgent na. Panahon na raw para aksyonan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panawagan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, dapat nang galawin ng House of Representatives ang tatlong impeachment complaints na nakabinbin laban sa Vice Presidente. Anong petsa na? Matatapos na ang Enero, wala pa rin aksyon, giit ni Sendanya, na nagsabing hindi dapat magpasindak ang Kongreso sa mga palusot ni Duterte. Natapos na po ang January, February na ngayon. So ano po ba ang pinakabagong update? Balita po ng GMA News. 3 impeachment traps versus VP Sara to be transmitted to Speaker this week. Hawak pa rin ni House Secretary General Reginald Velasco ang tatlong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, inaantabayanan pa nila ang ika-4 na reklamo na pirmado ng 1/3 ng mga mambabatas upang mapadali ang proseso at maisumite agad ito sa Senado. Kung hindi pa rin maihahain ang nasabing reklamo sa itinakdang panahon, ipapadala na ni Velasco ang naunang 3 reklamo sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ngayong linggo. It is still with me, but we have to act on it this week. Itong week na ito ang deadline. Yan po ang pahayag ni Velasco. Pagdating nito sa opisina ni Romualdez, magkakaroon siya ng 10 session days upang maisama ito sa plenary order of business at i-refer sa House Committee on Justice para sa susunod na proseso. Ayon pa sa GMA News, House Secretary General Reginald Velasco said Monday he will transmit the 3 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte to the office of the Speaker this week. The House session is scheduled to adjourn on Friday, February 2 and will resume on Monday, June 2. Still with me, but we have to act on it this week. Velasco earlier said that several members of the House of Representatives had asked for time to file a 4th impeachment complaint. As of now, wala pa eh. So I think we have given them enough time. So we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Tama nga naman, huwag nang hintayin yung ika-4 na impeachment kung ito naman ang magpapabagal. So sa tagal ng 4th impeachment case, patay na ba yung complaint na yon? Ang sagot ni Velasco, hindi naman. Kasi nga anytime, 1/3 of the members can endorse it, can sign a complaint in my presence, and then, diretso yun sa Senate. Hindi na dadaan sa Committee on Justice. O ano pang hinihintay nitong mga dapat pumirma dyan ng mga miyembro? Parang pinatatagal nyo lang eh. Bakit kaya? Naiinip na po ang taong bayan. Magkaalaman na kung ka-impeach ba si Sara Duterte. Kasi habang pinatatagal nyo yan, nagdududa po ang sambayanan. Pero sabi nga ni Velasco, we are still looking for the fast-track process which will override all these requirements. At least 103 members of the House of Representatives should endorse an impeachment complaint for it to be transmitted straight to the Senate, which will act as an impeachment court. If this happens, there will be no need for the House Committee on Justice to conduct hearings on the impeachment complaints. Ito na nga ang pinakamaganda talaga eh. Yung makakalap sila ng kaukulang pirma at dediretso na po yung complaint sa Senado. Wala nang kuskus balungos. So ano pa ang hinihintay ng mga miyembro ng House? Kung talagang gusto nyo, nakakalap na kayo ng 103 na pirma. Kasi dun sa 3 na unang impeachment complaints, hindi pa daw nadadagdagan yung additional support. Wala pa kami natatanggap na additional endorsers of the 3 complaints, sabi ni Velasco. Although sabi naman ni Velasco, the House is not dragging its foot on the possible impeachment of the Vice President. Walang instruction sa akin
to delay action on impeachment complaints. So wala naman palang nag-uutos na i-delay yung complaint. So ano ang nagiging dahilan kung bakit tumagal ng tumagal? Sinabi na nga ni Sara Duterte that she welcomes the impeachment complaints filed against her. Dahil sabi niya, so okay din yung impeachment case dahil ako lang ang tinitira doon. Ako lang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Talagang pag-victim pa talaga si Sara, no? Okay na sa kanya ang impeachment case dahil doon siya lang ang aatakihin. Siya lang ang iimbestigahan. Oh, welcome na po pala kay Sara Duterte. Nako, talagang kung minsan may mga nagpapabagal lang dyan sa impeachment na yan eh. Dahil kung gugustuhin lang talaga, umusad na po yung impeachment case na yan. Kinonfirma naman ni Velasco na nung isang buwan pa lang, na-verify na po yung 3 impeachment cases na filed against Duterte. So sana nga magkatotoo na itong sinasabi nila na this week daw ay ipararating na nila kay House Speaker Romualdez yung mga complaints na ikinatuwa naman ng mga endorsers ng complaints. Sana tuloy-tuloy na ang ating pagpapanagot kay VP Sara para makausad na ang pananagutan at hustisya. We welcome the statement of the House Secretary General that they will act on the impeachment complaints this week and transmit the complaints to the Speaker. We are hopeful that this development is a sign that the House leadership will exercise decisiveness on this matter and expedite the approval by 1/3 of the members of the House. That is long overdue. But if 1/3 of congressmen would sign to endorse any of the impeachment complaints before the session ends, then it would go straight to the Senate. That is why we are still urging our colleagues to sign and endorse our complaint. Ang problema po kasi dyan, malapit na ang eleksyon. At sa tingin ko, nasindak yung ibang mga congressman na mga tatakbo ngayong eleksyon dahil sa ipinakitang puwersa ng INC. So sana magtuloy-tuloy na itong sinasabi ni Velasco na itong linggong ito ay matatransmit na kay House Speaker Martin Romualdez yung 3 complaints. So ito na kaya yung sinasabi na intense period ni Sara Duterte? Sabi po kasi dito sa Pilipinas Today, sa isang online show noong Biyernes, January 3, kung saan pinag-usapan ang predictions tungkol sa iba't ibang hamon na kinahaharap ng mga politiko, sinabi ng Filipino astrologer na si Resty Santiago na magiging intense period umano ang taong 2025 para kay Vice President Sara Duterte. Nahaharap si VP Sara sa 3 impeachment complaint na inihain ng iba't ibang grupo sa House of Representatives bago ang holiday vacation ng institusyon. Samantala, posibleng maisampa ngayong linggo ang ika-4 na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. So magkatotoo kaya ang hula ng astrologer na to kay VP Sara nung sinabi niyang it will be an intense period for her. Sabi po ni Resty Santiago, it will be an intense period for her, especially in the first half of the year. She will face more. I don't know kung cases or actions from the law or the government. Kung magtutuloy-tuloy na po yung impeachment ni Sara Duterte, talagang magiging intense for her, lalo na itong first half of the year. So kapag natuloy na po itong impeachment case laban kay Sara Duterte, mas lalo pong didilim ang powers ni Sara Duterte. Ngayon pa nga lang sa pag-endorso ng mga kandidato ng mga Duterte candidates, tila hindi sila i-endorso ni Sara Duterte. Bakit? Sabi po kasi niya, hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yan ng maayos. Dahil kung ang hindi pag-endorso ay makakatulong sa isang kandidato, gagawin ko yun. Kaya pag-iisipan ko kung ano ang partisipasyon ko sa darating na 2025 elections. So nakita nyo na, kahit mismo si Sara Duterte ay nagdududa na sa kanyang endorsing powers. Dahil hindi niya alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato kung i-endorso niya ang mga ito.
Dahil kung hindi daw makakatulong ang kanyang pag-endorso sa isang kandidato, yun ang kanyang gagawin, ang hindi sila i-endorso. O bakit biglang nagduda sa star power niya si Sara Duterte? Kung sa tingin ninyo ay malakas pa rin siya, dapat niyang i-endorso at maawa siya dun sa mga kandidato nila. Dahil siya ang inaasahan, lalo na yung endorsement niya. Or baka ayaw na rin talaga ng mga kandidato na ma-associate kay Sara Duterte dahil sa mga kasong kakaharapin nito. Dahil kung dyan pa lang sa pag-endorso ng mga kandidato ng mga Duterte ay duda na si VP Sara, paano pa yung kanyang presidential bid? Ito po kasi ang kanyang sinabi. I am seriously considering running in the 2028 presidential elections. Dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa buong mundo na pag-iiwanan na ang Pilipinas at ayaw natin yun. Saan ba nakakulong itong si Sara Duterte ngayon? Hindi ba siya lumalabas ng kanyang lungga? Hindi ba siya nagbabasa ng balita? Bakit niya sasabihin na sa nakikita daw natin sa bayan na dapat ayusin, inaayos na po ng ating presidente? Ikaw lang at ang mga minions mo ang hindi nakakakita nito dahil nagbubulag-bulagan kayo sa mga magagandang ginagawa ni President Bongbong Marcos. Tapos ngayon sasabihin mo, papaniwalain mo ang iyong mga supporters. Sabagay, kayo-kayo na lang naman maniniwala eh. Yung mga supporters mo ng mga bulag ang maniniwala sa sinasabi mong ito, na mga dapat ayusin, na mga dapat baguhin. Ayusin mo muna yung mga kinakaharap mo, Sara Duterte, bago mo sabihin na aayusin mo ang buong bansa. Para nagpapabida ka na naman eh. Gusto mong i-mind condition ang taong bayan na walang nangyayari. Samantalang kung magbabasa kayo dito na lang sa Southeast Asia, isa tayo sa pinakamabilis ang paglago. Tapos hindi mo ba nakikita kung paano tayo purihin ng ibang bansa, yung mga leaders kung paano nila pinapahalagahan si President Bongbong Marcos? So walang epekto yan ginagawa mo na minamind condition mo ang taong bayan na walang nangyayari, na maraming dapat ayusin, maraming dapat baguhin. Baguhin nyo muna yung mga sarili ninyo. Ayusin nyo muna yung bakuran ninyo bago ka magsabi na aayusin mo ang buong Pilipinas. Sabi pa niya, kailangan daw natin maging competitive. Ay nako, talagang hindi po sila nagbabasa ng balita o talagang sadyang ayaw nilang alamin kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Competitive po ngayon ang Pilipinas under President Bongbong Marcos. At sinabi pa ni Sara, competitive tayo dapat sa buong mundo. Paki-inform nga po si Sara Duterte kung ano ang nangyayari sa global community. Kung yung mga taga-ibang bansa nga alam ang pag-unlad ng Pilipinas, si Sara hindi. Well, sa bagay natural. Kailangan niyang paniwalain ang mga Pilipino na walang nangyayari, na siya ang kailangan para umunlad ang Pilipinas, para maayos, para mabago, para maging competitive sa global market ang Pilipinas. Kailangan si Sara Duterte. Ay nako, sa mga nangyayari at mga kasong dapat mong kaharapin, may gana ka pang sabihin yan na napag-iiwanan na tayo, napag-iiwanan na daw ang Pilipinas at ayaw natin yun. Well, in a point, kaya naman tayo bumabagal ay dahil sa inyo. Kayo na merong crab mentality, na porke nakikita nyo na umuusad tayo, ayaw ninyo yun. Bakit? Sa tingin ko po kasi, ayaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na masapawan siya, na malaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo na mas magaling si President Bongbong Marcos kaysa sa kanya. Kaya lahat ginagawa ng kampo ng mga Duterte, to the point na makikipagsabwatan sila sa China para magpalabas ng mga troll, para sirain si President Bongbong Marcos, para sirain ang imahe ng Pilipinas sa ibang bansa, para palabasin na si Sara Duterte ang sugo ng langit para tayo umunlad. Sino ba ang maniniwala sa inyo kundi kayo-kayo lang na mga DDS? So kung matutuloy nga yung sinasabi ni Velasco na itatransmit nila kay House Speaker Romualdez this week, yung 3 impeachment complaints, panghimasukan kaya ito ni President Bongbong Marcos? Dahil kung matatandaan po natin yung kanyang request na wag nang ipa-impeach si Sara Duterte, although nagbago na po ang ihip ng hangin at sinabi niya na hindi na siya tutol sa impeachment pero wag lang ngayon. Pero ngayon itatransmit na yung mga complaints kay House Speaker, makialam kaya si President Bongbong Marcos? Sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin,
The power to initiate and act on impeachment complaints is the sole prerogative of the House. Out of respect for institution, the President will not interfere in a matter over which a co-equal branch has exclusive jurisdiction. So, ayan, malinaw po yung pong kay President Bongbong Marcos ay opinion niya lang, request niya lang, kung maaari wag nang i-impeach si Sara Duterte dahil makakadagdag daw yon ng gulo at makakasagabal sa ating pag-unlad. Pero noon pa rin sinabi ko na makikinig at makikinig pa rin si President Bongbong Marcos sa hinaing ng taong bayan. At yan po ang sigaw ng majority ng taong bayan ngayon to impeach Sara Duterte. At ngayon, pinatunayan na po yan ni E.S. Lucas Bersamin na hindi makikialam si President Bongbong Marcos dito sa impeachment dahil nire-respeto po niya ang co-equal branch of government. So, aabangan po natin this week kung padadala na yung 3 impeachment complaints kay House Speaker o paasa lang pala to ng Kamara. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below